Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong Nico. So today is October 7, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Escanio Fabricated Metals Manufacturing. Diyan yan sa may Mapolo, Santolan, Malabon. At dadalhin po natin sa may Seymour, Novaliches, sa may General Luis Street, Novaliches proper. Nako po, napaka-traffic. Ay. Okay, so magbabalik po tayo. Okay, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Walang trabaho at katabi pa naman ng bahay natin. Bali, ako ang kung pagkitang ko diretso sa pulis. Yung ginawa nitong nakakitang ko na to na yung sa ano lang sa ano po bang kanina. Kasi po ang ginawa niya, pupunta ako diretso sa pulis yung pumulot po siya ng malaking bako. Hindi ko naman natin, pero baka pag sinadya na meron dito ba yung In 600 meters, turn left on Grantham Service Road in Elmhurst. Tapos bahay ko na Montepona. Kasi ba ako pa ako nakakalit. Montepona, ako pupunta ng transport. Ngayon po, dati ko nag-5 siguro pa naman. Alam ang nagsiga. Nakasali ko ako po yung sadaan. Tapos nagkaroon po ng magkita. Tapos sumangkot ng pagaw. Hindi naman Continue straight on the first traffic light. Then, in 200 meters, turn left. Pumunta ako doon sa pagtatapos ng basura. Ngayon may nakakita, naglawan siya. Tapos ngayon, nung October 5, nakasalubong ko na naman siya. Tapos, siyempre, siguro para nung nagkaan naman yung 2025, yung birthday before the election, before bang panahon. Lagi lang na parang ako yung provide ko na handle ng map na pwede kong pangapasok na Pag-index po tayo. Pag-index na ba tayo? Saan ka? Madali ka. Sige daw. Hindi na natin ito. Marriott. 7 hours. Traffic. Lagi ang namin, ang magtanong, yun naman niya pinapin. Kaya lang siya pinakakala. Nung napunsan ko po, pwede ko pa yung diretso sa po. Okay. Yung kanyang ito. Bakit lang nagtarulik ko yung sa'yo ah? Oo nga. Daw. Sabi ka mag-load. Hindi pa na-open to cash ko mamaya pa 340. Nakatulad mo sa akin. Pwede. Kasi sa magpa-plaza niya sa barangay. Kasi nga, kailangan daw pag mga ganyan, barangay mga bago ka magpa. Tama po, pero pwede rin po sabay. One after the other. Kasi kung tutusin, yung sa barangay po, nagre-reklamo or nag-aahin po tayo ng reklamo niya. Susubukan po tayo mag-oo. Ay, gusto ko siyang kausapin kasi nga po yung wala pong iwas pag-iwa ng pag-ibig niya. Okay lang po, kasi kahit po wala kayong intention na makipag-usap, kailangan nyo po itong daanan dahil ito yung legal na proseso dahil nire-require po na bago kayo dumiretso ay meron kayong sinigdaanan. Lalo na po magkakamit bahay at kung tutusin, hindi po natin binabansin pero para sa pagpa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 pagp
Tinatakot ba kayo, pinagbabantaan ba kayo, isang malinaw, eh, kumbaga nag-alala kayo o parang may elemento ng alarm and skandal. At saka pangalawa na po yun. Yun nga po, pero sa dapat bawat instance,
pinagpapaplater po kayo. Oo, sa barangay at sa police kasi kung tutusin. Kagaya ng paglaban tayo, kung may mangyari sa inyo, dapat alam ng otoridad. Tatanungin nila. Ano po siya? Diba? So, bukod doon sa preliminary steps na required bago kayo makapag-apply magandang din po ito na sinatawag natin documentary evidence like police dati, barangay dati, housing records nila. So, that evidence na kayo ay at least enough na nakaka po kayo ng report sa police. So, pwede po bang send ko po siya nga na pwede po bang report? Continue on Southend Service Road, NLE exit 5 kilometers. Dapat ito pa po, patuloy po niya. Kasi po Keep right and continue straight. po naman niya sa kanya, nagkasi po lang ganun po sa dito ng pato. Sabi niya, dito niya pa ako ng tingin, sa malayo, po sa inyo yung pag-iulit po, yung dalit po ba? Pwede po ngayon, sana. Kasi kung tutusin, oo, pero pwede ba yung ireklamo lang, baga, Keep left and continue straight. pinapagsalitang cases na ginawa sa inyo at mahirap na patunayan kung talagang dating siya noon kasi hindi kayo nagreklamo kasi ngayon naiintindihan ko yung tinatanong niya parang sinasabi nila pwede ba ako tumirin sa pulis ipadadampot ko na siya parang gano'n po ba yung Pwede ko ba sinareklamo? pwede po pero Nagpala ako sa barangay plaza na. yes pwede po pero yun nga po kasi halimbawa yun ang susumbong sa pulis yung continuing crime patuloy yung threat pwedeng lumisponde para magpanatili po ng ayusan at kaligtasan. Pero dito po, yung purpose na ng pagpapaplater is a view to finding possible criminal case or even, ano ba, civil case kung landlord Civil case. okay, kasi ang batas po namin yan written and drug related yun po mandatory po yun nasa batas po yan na talagang mandatory drug test po yan okay po? Halimbawa po hindi naman related sa drug hindi po automatic na sa drug test sila may order may kaso na po nakalagay yan sa Korte Suprema na po yung batas okay po? Very good. Yes, pwede po ito. Paano po wala po? Okay na. Okay na po. President po. Salamat po. Pinababagi ating paborito ng Lodi Bagasini ang kanya namang brother-in-law si Romulo Sillano Jr. ng Ontario, Canada papangulilang daw narinig yung kanyang narinig yung pagbati natin kay Marites batiin na natin ulit Marites happy birthday Marites Loading po sa lahat ng mga nagpaparamdam po sa live natin. Pasensya na po kayo. kukunin po namin ang picture ito para sasabihin po natin bukas at sa mga susunod na Araw, mga ating susunod po kayo magdadam. Sigapin po namin sa bitin namin ng katanungan. Tomorrow, basta kayo po ay kailangan po muna namin bigay ng dahil sa iba po mga programa. Ako po si Mike Jackson na nagpapaalala dito po sa Loader ni ating namin ng mga batas ng madaling maintindihan. Attorney Noel Del Franco, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lamang po kayo at manigurado dahil ito sa iyo, attorney. Sagot ka, ang batas susunod, BDMN, aksyon ngayon, kasama si Tita Winnie Cordero Then make a straight at right onto Mindanao Avenue. Like na. si Leader Isratni at Besenko. Oh, very exacto. Alamin nyo, susunod na sila. Ingat po guys tomorrow. Bye. See you tomorrow. Hello, attorney. A DCMM.
public service. Karabi ng ABC, kabisado ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 1 minuto makalipas sa alas 2. Pamilya na matakda ng dagdaan na ang status of Military Forces Agreement sa Canada at France. Narito po pirmado. Siguradong balita mula sa Senado ng Tirado Macron, Robert Mann. Minsan inaabangan ng Department of Defense na mapipirmahan ng unang status of Forces Agreement o SOFA sa Canada. Abangan at the final decision naman ang SOFA ng Fransa. Sa bago sa Senado na Defense Secretary ng Panginoon na nakakaganda ng ilan sa Germany mula ng United Kingdom para sa Switzerland sa Las Congress. Pero para sa mga Senator Torres de Garda, ano ba ang tinutulong na nasabi ng SOFA sa iba't ibang bansa sa ating mga mamamayan at sa datatang lakasan. Paliwanag ni Secretary de Loro malaking bagay na nagkakaroon ng mga magkakapang kaibigan ang ating datatang lakasan sa estado mula sa ibang bansa at ang mga pagkibalang ito ay ginagawa rin sa Pilipinas ngayon sa partner na bansa. Kasi marami rin po tayong napupulot sa mga aral sa ibang mga bansa. Ngunit, ito po ay nakaangkla sa isang bagay. Yung kaya po nagkakaroon ng SOFA, ito ay isa sa pinakabataas na hanta na magpapatibay ng malaisipan tungkol sa core issues na may-importanting bagay sa bansa, katulad ng pagtataguyod ng international law, respeto sa UNCLOS, at lahat po ng bansa na may SOFA sa akin, nire-respeto ang arbitral award. Sa pagtanong ng mga senador sa impondo pa o gasto ng pamahalaan, mga training na siguro, walang ginagastos sa mga pagsasanay, target naman ang defensive sa mga SOFA ay yung mga interest ng Pilipinas at hindi lang basta magbitay ng tulong sa ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang balitang Robert Mano, CNN. Maraming salamat, Robert Mann. Sa ibang balita po, may nagbuksan ng Oktubre ang voter registration para sa PSA 2026. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita mula sa Comelec at Tirado Macron, Brad. Target sa komisyon ng election sa Comelec na ituloy muli ang voter registration para sa barangay at sa Kuliang Kabataan election na idaraon sa December 2, 2026. Nakarap sa magsimula ang registration sa ikatlong linggo ng Oktubre 2025 at tatagan hanggang Hulyo 2026. Inaasahan ng Comelec na abot sa 1.4 milyong bagong botante ang madaragdag na pumoto sa eleksyon. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, mag-i-emprenta ang National Printing Office ng 19 milyong balota para sa PSA. Ang pinakamataas na resayan na Comelec na target matapos sa loob ng isang buwan. Sa naturang bilang, 9 milyon ang para sa barangay election habang 24 milyon naman ang para sa Sangguniang Kabataan. Dahil po ibubuksan ang registration, sila kumabot sa 95 milyon ang kabuang bilang ng mga balotang kailangang ma-imprenta. Sa Limunan ni Garcia, ito ang dahilan kung bakit matas na siyempre ang Comelec. Noong Agosto, sa loob lang ng kapipara ng National Registered Enemy Program ng Comelec, pabot sa halos 2.8 billion ang nagparehistro, halos doble sa 1.5 billion inaasahan at pinaturing na pinakamataas na bilang na may sabang ng voter registration. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Pato, Brad, CNN. Maraming salamat, Brad. At yan ang mga balita. Basta nangyari sa ka-report agad sa DZMM. Manahili na katutok sa DZMM, Facebook at YouTube channel. Ako po sa Pagsaluto. Sa bawat tanong, sa bawat dahil, meron kang maaasahan. Pag-akinig, ako, ngayon. O ang sinusunod ng DZMM na handang pagtutunay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutukoy ang aksyon. Gamot, bukas, kundi ngayon. Aksyon, ngayon. Kasama ang tatak ng pagsiservisyo. At ang makuha sa kalusugan at public service. Go, CNN!
Martes, October 7, 2025. Sana po headlines. Legasiya hindi iniisip ni Pangulong BBM. Social programs, healthcare at edukasyon tinututukan. Dalawang customs broker kulong sa Senado dahil sa contempt sa hearing ng Committee on Agriculture. Limang senador pinagpipili ang kampo na chairman at Senate Ribbon Committee. Ang mismo kay Senate President Tito Soto. Kamara tiniyang mamaypapasa ang 2026 General Appropriations Bill sa Chapter 8. Dating DPWH engineer Into meters, turn right onto General East Street. Senador Chico Estrada. Umagsak sa bigatan sa probinsya ng Cagayan, alamin ko na retrofit ang In 100 meters, turn right. May nangyari daw pong ambush sa Misayak, Cotabato, 2 patay, 3 ang sugatan. Pagsasaka, pinagbabaril sa loob ng bahay, patay sa Sargaya, Quezon. Turn right onto General Mga East Street. lingkod, sina Ray Bayan at Romel para sa DZRH Unit sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Saan po mga balita? Pasok. Pasok daw po sa short list ng 5 senador na maaaring punarin bilang chairman ng Tourism Committee ng Senado. Kabilang po dito sina Senador Pia Cayetano, Ricky Ontiveros, J.B. Hercio, Rico Pangilinan at Rafi Tulfo. Ayon po mismo kay Senate President na Vicente Tito Soto III, ano daw po ng council ng majority block bukas para mapagkasunduan kung sino nga bang papalit kay resigned Chairman Senate President pro tempore Pan Philippine Lacson bilang chairman nga po ng Tourism Committee. Una po rito inamin ni Soto na mahirap sundan ang iyapap ni Lacson sa paghawak ng investigasyon ng komiteng, ngunit susuportahan pa rin ang kanyang desisyon. Tuloy nga po nagpiti bilang chairman ng Tourism Committee si Lacson dahil may ibang senador ang dismayado umano sa direksyon ng kanyang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. At at nabilang ng kaso ng perjury ang sinampang ng Senador Jimmy Estrada laban kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito'y kasunod ng 4 beses sumunong pagsinungaling ni Hernandez sa itinerwas ang tinig sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa anomalya flood control projects. Ay kay Atty. Bianca Soriano, ang legal counsel ni Estrada, bilang sa mga pagsinungaling ni Hernandez ay ang pagbanggit na tumanggap umano ng 30% sa kickback ng komisyon si Estrada at pagkasabing si Ben Ramos ay staff ng mambabatas at ang magkakasalungan na pahayag ang naturang dating engineer ng DPWH. Kasama din rin na reklamo ang paggamit ng faking IDs na pagpasok sa casino. Bilang sa hinihiling sa hukuman ng kampo ni Senator Estrada, ang pagkakakulong ni Hernandez, bilyong pisong halaga ng danyo sa pagpapahal ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Samantala na retrofit naman ang bigapan piso ay kabihan noong 2023, pero sadyang luma at pang 1974 pa raw ang disenyo nito. Napanempo kay kabihan na PPRMO Chief Ferdinand Ruelivio sa programang Damdaming Bayan. Sinabi niya posibleng naman sa overloading kaya bumagsak ang tulay, pero hindi pa nila ito matiyag na laman sa DPWH ang nag-imbestiga sa naturang aksidente. Ang kay Ruelivio na sa 4 na trailer truck ang sabay-sabay na dumaan noon sa tulay na may kargang mga ani at commodities nang ito'y biglang bumagsak kahapon. Natural na nagkakasabay-sabay ang mga truck at sakyan sa pagtawid ng tulay dahil nag-iisang main road ito sa naturang lugar. Iyon naman ang acting PNP Chief na General Jose Melencio Mapates Jr. Binuwag na ito ang 5 area police command sa bansa. Kasunod ang kautusan ng National Police Commission aalisin ang duplication sa trabaho at pulisya. Bilang sa mga APC na trabaho mga siwa sa internal security, kakulangang militar, magtagpuan sa Northern Zone, Southern Zone, Visayas, Western Mindanao,
at Eastern Mindanao. Bilang kabalik sa Bicana Task Force BIPAG ang PNP laban sa mga private armed groups. Pinangangasuhan naman ito ni Deputy Chief for Operations Lieutenant General Edgar Alan Patugo ang magkalagay sa mga task force group commander sa mga dating pinagmumugaran at privadong naman ang natatay ginawa ang task force para mag-promote ng pag-run after sa kanilang anay. May mainit ako naman. Report. May mainit ako naman. Okay na ulit yan, palit mo. Okay na. Palat mo. Di ba nagsimula yun yung pag-uwi natin? Sabihin mo yun doon ah. Nagsimula ganun nung umuwi tayo. Hindi na naman siya nagbantay. Dapat kasi di ka muna magpapakain ng kalapate. Kahit na. Ay, mas maigi yan niya. Huwag ka muna magano. Maganda nga yan. Pag okay ka na talaga, huwag ka muna magpakita sa kanya. Kasi mas talo siya manggigigil eh. Kasi nakikita niya kinukontra na yung ginagawa niya eh. Kung nakikita ka niya. Alam niya. Sarap na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna. Pasampo po. So this is John Porenda, Filipino Channel. Ang inyo po. So paalam po. At ang taong bayan dahil sa ilang taong pagkakabalam nito. Labas tayo ng ating himpilan. Report mula sa labas sa Senado. Dalawang customs broker sulong apapos na mapatawan ng contempt sa pagdinig ng Committee on Agriculture. Ibalita mo yan. Paring Raymond Bataan. Paring Raymond. Aling Robert, nadagdagan pa ang bilang ng mga bilanggo na hawak kayo ng Senado. Ito matawag na fight for contempt ang dalawang customs broker dahil sa paniniwalang pagsisinungaling sa hearing ng Senate Committee on Agriculture. Sila ay sila Lurgin Ann Ramos Pinero ng 1024 Consumer Goods Trading at Brenda de Sagon ng Burgess Consumer Goods Trading. Si Senator J.B. Hershey ang nagmosyon na ipakontempt ang dalawa dahil sa pagsisinungaling. Sinigundami ko ng chairman ng komite na si Senador Francis Chico Pangilinan. Pareho kasi ginigit ni na Pinero at Tesago ng first name lamang. Alam nila sa kanilang nakatransaksyon na humiram ng kanilang lisensya na kalaunan ay ginamit sa smuggling ng mga agriculture products. Sabi ni Pinero, halos lang ang alam niyang pangalan ng kausap niya para sa importasyon ng mga containers ng chicken poppers at chicken lollipop. Ngunit natuklasan na frozen mackerel at round cuts ang laman. Nag-iiyak ito ng na-contempt lalo nang sabihing dadalhin siya sa Pasay City Jail. Apat puno na ang mga detention facility sa Senado. Nag-aaral na umano siya kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Sabi naman ni Bisagon, Mr. Vicente lamang ang kanyang alam sa kausap niyang gumamit sa kanyang lisensya para sa importasyon ng 11 na container ng chicken popper at chicken lollipop. Ngunit natuklasan na carrot at mula at puting sibuyas ang laman. Para kay Senador Pangilinan, walang pinag-iba ito sa modus sa flood control na pinahihiram ng mga kontraktor ang kanilang lisensya na nagresulta sa gross flood control project. Habang sa pantalan ay pinahihiram ng mga brokers ang kanilang lisensya na ginagamit sa smuggling. Ay, ayan. So paalam po.